Yo! Welcome sa pinakaunang podcast ng aming sunugan Battle Rap League. Pwedeng sabihin, in this world of entertainment, pinasukan ko rin ang battle rap at dahil sa hilig ko dito, naging ako bahagi ng sunugan. So sa sunugan podcast, palakpakan ng ating unang guest na si Young One! Tiki. Hold it! Gulat ka, no? Degar, Young One, Tunggalo, represent Tag Team Black Sign, Laguna. Sunugan, day 1. Natutuwa ako, Young One, at magkasama na ulit tayo. Mati. At nung huli, nasa Boracay tayo. Shout si King D. King Datu. King D, ang lakas ng Represent. boses mo, Yang. Ayan. Yan, sobrang Yeah. lakas ng rehistro. Ganyan talagang Young One, talagang alam na pag siyang, nagsasalita. Oo, sobra. Sorry, malakas ako. Galing ka pang Laguna, Yeah, kuya. doon ka pa talaga nagmula. Mismo. Storya ng isang Young One. Pero alam ko, ang dami mo ng lugar natirahan. Yeah. Tama? Totoo. Iba't ibang lugar. Sige, umpisahan natin kung saan ka talaga nagmula sa Laguna. May sobrang ingay nyo, pakinig na pakinig dito. Doon muna kayo. May mga bata. Doon muna kayo. At ang mga bata. Ngayon na kasi nag-show kami dito, pakinig na pakinig. Tara. Lahat kayo. You, 1, 2, 3. Lahat kayo. Doon muna kayo. Panadagdag. Doon muna sa kabila, Koy. Nagugulo yung aming show. Tumawa pa. Ganyan ako noon. Naaalala ko, ano mga panahon. Yan ang future ng amin. Tao pa si Koy. Ganyan ako noon eh. Yun, ganyang kabata ka. Ganyan ako noon. Ganyan ka kakulit. No, kulit. Ang hirap. Hindi mapipigilan pero, andun yung pagkailang pero yung kulit, hindi talaga mawawaglit. Kaya, kids, yan ang future ninyo. Hindi, wag! Hindi, okay naman, okay din naman. Kasi hassle din naman ako. So, sa Laguna, ang isang Young One ay lagi ba siyang naging mahilig sa rap? Sa Laguna talaga? Kumbaga nung pinanganak ka sa Laguna ka ba pinanganak? Hindi, Makati. Kasi na-relocate lang kami dun eh. Sa Daang Bakal kami, yung malapit sa B-side, yung sa San Antonio, yung release ng train. Yes. San Antonio, yun. Doon na B-side eh, yung flip-top nun eh. Alam ko yun. Shout sa mga taga ron. Hindi lang nagpa-parking, nagtitinda pa ako ng mga merienda doon. Tapos, doon ako na-away sa release. Taga doon kami. Nagkaroon ng pagkakataon na i-relocate na kami. Kaya napunta kami Laguna. Pagdating sa Laguna, halo-halo yun. Maynila, Makati, mga squatter ng Makati, Manila, Laguna. May Pasay pa nga eh. Kaya kami napunta sa Laguna. 2006 yun. Yun yung time na sabi ko, gusto ko mag-record. Tapos yung unang na-recordan ko sa Laguna sa amin, yung pangalan nun, Playas Production, si Lasta. Veterano uno ng TBS din ako. Sa Laguna talaga, ako kung tatanungin, doon ako nagkaroon talaga ng pagkakataon na maging rapper. Yes. Kaya doon yung ripin ko, Laguna. So, sino yung mga una mong sinundan? Sino mga una mong pinakinggan? Naging inspirasyon sa pagsusulat at sa pagsunod ng yapak ng pagrarap. Sino ang mga una mong namatahan? Sa kasi, sa local kasi, hirap pa ako nun magkaroon ng pagkakataon ng mapakinggan kasi wala akong pambili. Bilihan naman nun, hindi katulad ngayon, pre-download na lang everything eh. Kahit na mag-Spotify ka pa, pag pin-re-download yan sa YouTube eh, wala ka na rin magagawa. Dati nun, pahirapan, bibili ka talaga, wala akong ganun. Yung mga kapitbahay ko, meron silang pinapatugtog. Pag dumadaan ako doon, una napakinggan ko nun, mga kababayan. Francis M. Mga kababayan ko. Tapos, sumunod na pakinggan ko na yung Manap Ka ng Pangit. Tapos, underground, grupo nila Tito Hijack, Death Threat. Tapos silang dalawa ni Black Nine nun. Tapos,
tawag dito, Kursada, EHP, Hmm. tapos Republican. Siyempre, yung 187, napainggan ko rin yun. So alam, Walang kumbaga, ah, sa foreign rap, Sa foreign, Tupac, Biggie, Bone Thugs and Harmony, LL Cool J, nung, DMX. nung natuklasan mo na rap ang iyong hilig at gusto mong mag-record ng kanta, ano yung una mong, yung unang nilapitan, hindi ko alam eh. Kumbaga kasi iniisip ko rin ako sa pagra-rap ko, paano din ako nag-umpisa eh. Ikaw. So parang sa tanong ko sa iyo, hindi ko rin mahukay yung umpisa ko. So iniisip ko kung saan mo siya, hindi ko alam. Wala kasi, galing mo sa Laguna, siguro wala kasi hindi ko alam. nagtatanong sa'yo. Pag may nagtanong na sa'yo, may sagot ka. Kasi ako, pag tinanong mo, may masasagot ako. Sa tanong na Laguna ka muna tumira, galing ka sa Makati, San Antonio, napadpad ka sa ganito, nasa Laguna ka ngayon, represent mo yung ganito, nasundan mo yung yapak ng mga Pinoy rap legends. Dumating sa panahon ngayon, isang young one ng Donggalo na champion sa isang freestyle na naganap na battle, tama? Ikwento mo yung happening nun, paano ka nagwaging champion? Bali, sa ano lang, sa paklaro lang, lima kaming kampiyon doon. Bali, yung isa head coach namin. Kasi team yun eh, team. Si Rick Las, nandito rin. Part siya ng champion team kami. Si Rick Las, si Jopety, si Imac, ako, 4 kami. Kami yung tag team. Kasi sa Rap Olympic, nagkaroon ng per group. Ngayon, sa isang group, 4 kami. Bali, 4 kaming kampiyon. Bilang parte, kinatawan din ng kampiyon yun. Siguro ayun yung i-claim ko kasi yung iba, ang daming ebas eh. Okay. So, karangalan siyempre ang mag-represent ng isang Donggalo. Ngayon, meron akong ibabalita sa mundo ng sunugan. Yeah. Dahil nga itong araw na ito ang opisyal na pagbukas ng aming Sunugan Campus. Kung tawagin namin ay Orientation Day na kung saan gusto namin mag-ambag pa ng mga bagong hindi pa nakikita sa larangan ng battle rap. So sa araw na to, may It Was Written kami para sa mga taong gustong sumubok mag-practice. Kagaya ni Young One, nagsubok ngayon, ibabalik sulat namin. ako. Sulat talaga, yung wala munang cellphone. Bura-bura pa nga oh. Lapis, papel, para bumalik yung mga bata ngayon, hindi na sila nagsusulat. Wala, puro phone na eh. Yes, laptop. so yan, Bring back the old practice school. natin dito. Yan, mukhang si Harlem ang sakay sa sasakyan na yan. Masarap Daddy ma-interview Jody, yan. andyan oh. Daddy Jody na dyan. Freak Michael G, Bars. Sasali, Michael Bars. Michael Bars. Sino pa? Thank you, Kuya Sani. Sige lang, Tito, kahit na makita kayo dito, sanay naman para malaman na nila kung sino ang ating mga pambato dito. Yeah. Itong engineer. Yeah. Engineer Sani. Yeah. Kape. Kuya JP lang isa. Kuya Joey, gusto mo isa nito? Safe. Tol. Say, pagdating ni JP, para sa iyo to. Ang dami na pong nagpalista doon. Ngayon, nung sabi natin dito sa, Donggalo, man. Yeah. Ganito akong, bakit ikaw yung naging unang napili kong i-guest dito sa Sunugan Podcast? Kasi may announcement akong gustong gawin sa araw na to at sa segment na to. Yeah. Yan ay ipakilala ang unang sasalang sa 32 rappers na aming pipiliin para lumaban para sa 3 million peso battle rap tournament ng Sunugan. Ang pinakauna naming napili ay si Young One. Yeah. Palakpakan po natin ang isang Young One. Yes. Thank you po. Congratulations, Young One. Ikaw ay aming napili. Ito ang aking rason bakit ikaw ay napili para mag-represent. Una muna, Donggalo Records, isang rinerespetong label, independent label sa ilalim ng Viva sa aking paghukay nung panahon ako'y nasa Amerika pa. Una kong experience para mahukay kung ano ba yung hip-hop o rap scene sa Pilipinas. Bumili ako ng VCD sa Amerika, double VCD ng Rap Olympics ni Kuya Drew.
So yung battle rap, hindi ko nakita yan sa sunugan o sa flip top. Bago pa nagkameron ng ganyan sa Pilipinas, meron na akong rap Olympics na napanood. Nandong Galo Record. Na Donggalo Records. So, sa pagrespeto ko sa experience kong yon at sa pagrespeto ko sa nagawa ni Kuya Andrew E. na maging ehemplo na nagtayo ng label, Yeah. ng sariling label, Yeah. sub-label Yeah. ng Viva Records at nakapaglabas ng distributed na proyekto na kaya ko na sulyapan ang Pinoy rap scene na nagkataong rap battle din na kung nagkataon sa Amerika, active din ako. So, sa pagpili ko kay Young One, isa yun sa mabigat at malalim na dahilan. Thank you kay Mike. Thank you din sa Donggalo Records, kay Kuya Drew, Ate May, mga kapatid ko sa Donggalo. Pangalawa, maraming beses na kitang nakasama, nakahalo sa underground scene na kung saan ako ay hindi magiging inactive. Yeah. Hindi ako magiging invisible kasi lagi ako na doon. Lagi nila ako makikita doon, lagi nila ako nakikita doon, at lagi mo akong nakita doon. Palagi mo ako kasing sinasama doon, hindi mo ako iniiwan hanggang ngayon. O, di ba? Rhyming yun. Sunugan, ano ang experience mo sa sunugan, kapatid? Sunugan kasi way back talaga. As in, talagang wala pang bahay katay. Wala pa akong flip top eh. Ang sunugan talaga yung unang platform na sinasab na parang para sa akin pro league na napasukan ko noon. Galing ako noon ng Montalban Rizal eh. Tapos pupunta kami ng Lipa, tapos ang event natin sa Kalamba. Tapos yung experience na lang na nakasama kita noon yung time na yun, nakita ko dun sa yung spot nyo dati, andun yung mga staff ni yung may Shaito show. Sabi ko wala naman sweldo sa ganun ah. Wala pang revenue nun eh. Wala pang ganun. Wala namang iniintindi nun hanggang ngayon eh. Baga bonus na lang yung pagmamahal ng tao eh. Baga sabi ko, karangalan sa akin na makaano. Kaya wala ako, nagulat ako noon nung binigyan ako ng panggas. Yun, para sa akin, sunugan. Unang battle ko, yun si Harlem, oh. Ang kampyon. Pwede naman natin patambayin ang mga tropa dito sa paligid ng podcast maya-maya. Sige dyan, enjoy ka lang, Kuya Lem. Sino mahilig Lem. sa kape? Kape. Oh, shot tayo, mamaya. Ha? Hindi. 3 in 1? Sorry, Apat. papaano ako ng kapeng barako mamaya. Matik dapat meron dito Harlem, oh. sa Dream Court. Mr. Street Yes, Hoops. in the building. Sir Speed Hoops. Kuya Cheese. The Hoops, the movie. Chiki, oh, ow. Yeah. Young One, wala nang iba, nakakatuwa na narito ka. Pinagbigyan mo na naman kami sa sunugan. Ito ang first day ng orientation ng aming, sabi mo first time mo maka-experience ng It Was It was written. Grabe. Kasi ang dami ko ng mga part ng sunugan eh. Ito yung debut battle ko, unang battle ko, Kalamba. Kalaban ko noon si Shandog. Sumunod na battle ko sa sunugan, sa pagkakaalala ko, yung battle ko sa birthday ni Shernan. Pagtapos noon, yun na yung battle ko na kay Righteous One sa Tenement. Nagkaroon na ako ng battle sa Battle Royale, Bad Blood. Bad Blood 1, Battle Royale kami na nila paring Kakal, nila Liljan kami, nila M-Site. Yo, John. Rest in peace, pare. Yun. Kumbaga, yung It Was Written, talaga nung pa. Nung napahinga ko, ay ko, yun, yung sinusulat nila, tapos pwedeng i-rap na nakasulat. Sabi ko, try ko nga rin yun. Kaya ngayon yung paglapag ko talaga, expect ko talaga magpa-podcast kami ni Kuya Mike. Pero nakikita ko naman na may mga ganun. Pero yung experience na yung bigla kang nakaupo ka lang, aabutan ka ng papel, pipilas ka o hindi, nasa sayo. Bibigyan ka ng lapis. Ilan na nakita mo Bibigyan ka nagsusulat doon? Ang dami. Bibigyan ka ng lapis. Oh. Saka pantasa, nasa sayo. Kumbaga, lahat yun, sa totoo, sa madaling salita, lahat yun, nasa sayo kung gusto mo. Pwede mong ipasa yung papel kung ayaw mong pumilas. Pwede mong wag tasahan yung lapis at wag abutin yung pantasa. Pero kusa akong kinuha yun kasi sabi ko, iba to ah. Nasa magandang spot pa ako kasi yung spot ng Dream Court, Dream Camp, Camp Mike. Kumbaga, Sunugan Campus. Sunugan Campus, kumbaga.
Yung nakikita ko pa lang yan na poste na yan na parang nakikita ko pa lang yung naglalakad ako sa Manila Bay noon, sa Baywalk. Mm. Nung panahon ni Mayor Alfredo Lim, ganyan yun eh. Yan ba Mm. yun? Galing ba Maynila yan, Kuya Mike? Galing yan. Binili ko sa junkyard kasi Alam mo, nga, Kuya Mike, binasura na nila yan. So, iba yan. itinayo ko dito. Legend Sa, yan. ano yan, sabitan ng duyan. Solid nga, solid. Kaya ang ganda ng section na yon na... Tapos yung nakita ko pa doon na ano, yun yung mga may nakasabit na sapatos. Sa amin sa Maynila, may mga ganyan din sa mga wire-wire. Yes. Tapos yung iba nga ano yung takip ng bote ng RC na plastic, yung ginaganyan namin. Yes, Nagulat ako dito, meron din. Ah. So tapos nakatanaw pa sa akin si Ice Cube saka si Kobe kaya dapat galingan ko, sabi Yes, nila. yes. Galingan mo, nakaganon si Si... Ice Cube. Hindi lang big three yan. Dunggalo yan. Dunggalo. Safe. Aspire. Yun, iba. Alam mo, simbolo ng mga sapatos na yan, ano na yan, pangarap din yan, o yung mga tao na nagtapon dyan sa pataas, parang yung nakaraan nila. Imagine mo kung anong mga pinagdaanan ng sapatos na nadyan. Lahat sila na nagpasabit niyan, make a wish. Kumbaga may wishing well dyan, pag ang tinapon mo pataas yung sapatos, kung gaanong kataas mo siya na ihagis, ganong kataas na pangarap yung maabot mo. Okay. Kung ano yung sinabit mo, Mm. may katuparan, ganon. Ito paran, pag sumabit, pag make a wish. Sasabit ako dyan ng medyas, tapos ang hilingin ko sapatos. Oh, baka mabagsakan ka sa ulo agad. So, yan, Solid, yan. solid. Sana mabisita nila yan kasi Solid tong spot mo, Kuya Mike. salamat. Yun, kita mo yung full court. Lupit ng full court. Iba yun. Solid yun. Yung court na yun, iba yun. Wala yun sa iba. Dito lang yun sa may hoop. May hoop, Olympics. Ikaw ba, anong dream battle mo? Sa may beat ba o sa acapella? Kahit ano bang hilig mo? May beat, may acapella. Alam ko, miss pabor sa iyo sa may beat eh. Parang miss ano ka doon eh, miss hasa ka doon sa kaysa acapella. Yung sa flip top mo, medyo bago, parang kita ko bago ka pa sa, nangangapa ka pa ng acapella. Siguro sa acapella, naiilang lang ako doon na kasi pwede palang mag-choke eh. May nananalo pa lang nag-choke. Dati kasi, kaya kung nakita mo na parang parang inaano ko na, mahirap. Parang sa may battle na may beat, pag guminto ko, tapos lumalapat yung, parang ganun yung feeling ko, kaya mukha lang baguhan. Pero, lang, siguro sa madaling salita, bonus na lang nila yung nakalaban nila ako. Bonus ko kung matatalo ko sila, parang, pero to make the story short, sa mga nagsasabing, yun lang ganun. Uy, lagpas pa sa in-entrance niyo yung performance ko noon, wag kang bitter lang. Kumbaga ako, Kuya Mike, yun lang. Sa performance ko, dinadali. Ganun lang. Kung ano yung nararamdaman ko, ganun. Natutuwa ang tao pag nasa entablado ka. Siguro parte na rin ng iyong dating, kagaya ng iyong buhok. Saan ang inspirasyon? Saan mo nakuha yung ganyang estilo at bakit mo naisipan ipaglaban na isuot ang isang, paano ko ba mai-describe? Yan ang pinakamagandang tinanong mo ngayon, Kuya Mike. Magandang, iba klase ka tumingin, ha? Ikaw na mag-describe para malaman ng mga tao. Ito yan, Kuya Mike. Ako talaga lagi akong kalbo dati noon, faded lagi. Nung nagkaroon ako ng anak na lalaki, sabi ko hindi na ako magpapagupit kasi magastos. Gumagatas pa to eh. Hanggang sa tumubo siya, hindi ko naman din sukat akalain na magiging Dunggalo Records ako eh. Pero gusto ko maging Dunggalo Records noong time na nagkaroon na ako ng choice sa buhay ko na humakbang para sa sarili ko. Eto yan, nung naging champion na ako, may si Kuya Drew, may pa dinner sa amin mga champion. Habang nagdi-dinner kami, niya ako. Kinausap niya ako. Ikaw yung ganyan na yung buhok mo, gusto ko yan. Huwag mo nang aalisin yan. Pag inalis mo yan, hindi ka na Dunggalo. Yeah, you know what? Andrew E. is a smart man. Kuya Drew knows what he's doing. He knows how to break, and develop and market and package artists. You know, yun din. Modelo siya, modelo. Kaya, May punto. Kasi hindi ko nga alam na yun yung storya niyan eh. sabi niya sa akin, yan, halimbawa, yung buhok mo, parang yung grupo ng Salbakuta, may kulot, may kalbo, sabi ni Kuya Drew. Ikaw, kahit tumaligod ka,
si Yangwang ka pa din. Oo. Saka makita ka pa lang ng tao, May masaya dating na na. sila. Kaya dapat ikaw, masaya ka lang din. Kaya yung buhok mo, diyan mo lang yan. Pag wala na yan, hindi ka na dunggalo. At saka, ano kasi yan eh, kumbaga, unang pasok mo pa lang sa kwarto, lamang ka na agad. Saka, Eh! saka si kuya nagturo sa akin talaga, ako atat ako na tao eh. Mm. Hindi pala masamang hindi mainip eh. Kasi number 1 rule yun dun talaga. Ang mainip talo. Pero malalim siya na salita, pero ang kahulugan niya napakababaw lang. Nasa sayo na lang kung paano umintindi. Ayun lang. Bukod, karugtong yun sa buhok na to. Hindi ako nainip. Kasi kung sa totoo lang, mainit na to. Mainit na. Gusto nito lagi, malamig lang. Pero natitiis ko yun. Nakakaya ko yun. Kasi may dinala na naman. Bakit na naman nagdala? May kape, tas may Brought to you by Cubao Burger Dealer. Burger Dealer, unang kagat. Masarap agad. Rap! Grabe to ah. Commercial break muna. Babalik po kami. Abangan, check out the commercial. Sunugan Podcast. Yeah. Put your hands up, yo, put your hands up. If it's all about the dream, put your hands up. Yo, put your hands up, put your hands up. Come on, sinula to. It was all about the dream. Ngayon sa ipos ridin, kumpletos rekado, sure po na di ka mabibiting. Kada kalabit ng beat, main na parang big thing. Biglaan sulat kong pagsanga na parang woodting. Hindi man to yung skipping, pero dalabayag. Laki dito sa trip, pero hindi yung balagbag. Makikita mo. We're back. Once again. Once again. Ang saya na nakasama namin ng isang young one. Napag-usapan natin rap battle. Iba naman, ano pang ibang hilig ng isang young one? Labas sa hip-hop, labas sa rap. Anong hilig ng isang young one? Pasok sa hip-hop eh, hindi labas sa rap. Pero out of dun, nagkakaroon kasi ako ng rap-rapan sa looban. Tapos yung mga kasali dun, yung mga magkakaaway sa lugar namin. Tapos, yung hindi naman fans yung tinatawag ko dun eh, bonus na lang yun eh. Maliit na nagkakaroon yung rap-rapan sa looban na hindi rin galing sa mga YouTube na yan. Galing lang din sa mga taong nandito sa likod ko na sumusuporta din sa layunin ko. At tinawag ko yun na Looban Cares. Yung Looban Cares, in-start ko yun, wala pang pandemic. Hanggang nagkaroon ng pandemic. Hanggang nawala yung pandemic. Yung Looban Cares, yun yung para sa mga bata. Nagpapakain kami. Pwede bang maimbitahan ang rap-rapan sa looban na may representative na dumayo dito makipaglaban sa Toys Battle Rap League, Meron. Asbagan, Meron yun nga eh. Team Michael Bars, Yun nga may rin. mga nabubuo ditong gano'n na... Yan ang mga gusto ko rin na ma-experience ng mga taga sa amin sa Southville. Yes. Sa looban. Welcome sila dito every Sunday. Pwede sila magpalista at sana'y mabunot yung pangalan Yeah. para digmaan sa Alam mo Kuya Mike, Royal. bago tayo magtapos, kahit na hindi pa tayo nagtatapos, kahit na malapit na tayo magtapos, gusto ko lang i-flex syempre yung lugar namin. Syempre kasi etong kampo mo, nakikita ko na to sa mga post. Di ko naman napupuntahan. Kaya para sa akin, kung meron akong isang kataga na sasabihin, it was all a dream, pero dream come true kasi nakapuntahan ko na. Ngayon, flex ko lang yung lugar ko. Well, it is a dream court. Oo, Mike. It is my Flex ko lang dream yung lugar ko. Nakarating na yung mga taga dito sa atin. May representative na sa atin sa Southville. Balikan ko doon sa 32 MCs na pipilian ng sunugan para sa competition ng 3 million peso na napakalaking halaga. Napaka-imposible isipin na narito na tayo nung nag-umpisa ito, hindi ko akalain or alam ko na darating din yung panahon na ganito siyang kalaki at ako'y natutuwa na ang aking saya at passion sa battle rap ay narito pa rin at nagliliyab. Ngayon, ikay napili. Di lang dahil ikaw ay donggalo, hindi dahil ikay naging champion doon, hindi dahil sa respeto ko kay Kuya Andrew E. Ikaw ay sa sunugan ng galing at lasa ko naman ay meron ka rin namang skills. Lalo na may panahon para maghanda. Yeah.
Ngayon, sino ba ang ini-expect mo o gusto mong makalaro o makitang makasali dito sa 32 MCs? Sino ba ang hinuhulaan mo na magiging bahagi nito o magiging nasa listahan? At ano yung ini-expect mo? Ano yung game plan ng isang young one? Siguro after 4 years, tapos kasama ako sa Battle Royale dito sa 32 MC. Smaglas. Smaglas. Siyempre, freestyler din yun. Magaling din yung magsulat. Talaga naman champ. Si Smaglas sa Araneta Dreams. Yeah. Naging bahagi ng 32 MCs. Ang problema lamang ay nung araw na yun ay si Smaglas ay late na nakarating. Yun lang naman kalaban niya. At dahil late siyang nakarating, nadatna na niya yung nag-finals na si Apex at Pistolero. So yung mga pangalan na banggit ko, malamang Dami niya kasing malaki ang potential kung papayagan at Dami niya racket. kung papayagan tayo Pero, ng panahon. Masarap kalaro yun. Yun. Brian. Smaglas. Smug, we would wish he was always welcome and Sunugan will always have a place. Saka Kuya Mike, Smuglas. kung may pangalawa pa, syempre, si Collie. Si Collie. Oli, Oo. magaling bang mag-freestyle? Battle yun. Kaya nga naging 187 si Smaglas kasi tinalo siya ni Smaglas sa freestyle battle. Parang may nakwento sa akin, may entry na ganon. Okay. Kaya si Collie. Saka si Collie, ano rin kami. Mm. Magkaibigan din kami saka ng mga panahon na hindi kami okay. Parang as a rapper. Mm. Kasi rapper din naman si Collie. Imbitahin natin si Lil Collie pumunta Kung dito talagang sa music, Dream Court. walang content, Oo. okay sa si Collie. Pangalawa si Collie. Sa kaibigan din siya ni Smaglas. Hindi Yes, naman yes, malabong yes. maimbitahan natin. Sige, Lil Collie, punta ka dito sa Sunugan. Pagmamahal sa Dream music Court. walang kultura. Yung Yes. pagmamahal sa music. Yes. Culture, andyan na yan, natural born yan para sa akin. Pero yung music, kung buhay sa inyo ang music, save natin yung music. Yeah. Just like Kuya Mike doing sa lahat ng mga nalapagan niya, sa totoo lang. Itong taon to, walang sweldo to. Hindi pa nga monetize usapan nun eh. Wala tong ganito. Kumbaga, bigyan mo ako ng spot. At sa Donggalo, respect ko kay Kuya, pinaalam ko na magkakaroon ako ng parte. Maayos. Bago tayo matapos, nag-usap tayo sa Boracay. Nagulat ako. Yes. Kasama ko sa lineup si Kuya Mike. Sabi ko, tagal na hindi nag-usap nito. Pero, ang huling natin, ano ba nauna? Yung Tenement o yung Bad Blood? Tenement. Tenement. Tapos Bad Blood na tayo sa Yes. Bad Blood. Yun sa Bad Blood, ang pinakamatindi sa Bad Blood kasi wala na kami naging usapan nun ni Kuya Mike kasi nga nagkaroon ng gulo nun after ng Royal Rumble. Nagkanya-kanya na rin si Bata na Totoo. O, tapos Baka sa event Oo. na parang na... Tapos Kuya Mike, nagulat ako yung kanta mong kalendaryo kasi way back sa mga hindi nakakaalam. Kasi ginawa yan ni Kuya Mike sa isang lugar na nagkaroon ng nun, bagyo. Yolanda ba yun? Ano ba yun? Maraming lugar tayong pinupunta. Basta yung lugar na yun, doon ko nakitang ginawa mo yun. Tapos months ago ata. Yeah. Sabi ko hindi ko in-expect yun. Pero deserve ni Kuya Mike yung kalendaryo na kulang pa nga Hey. Dapat nga kahit walang beat kantayin natin lahat. Ganun, kumbaga, iba talaga yung magtatanim ka ng may pagmamahal para hindi yung maaani mo bulok. Yeah. You doing this, hindi dahil nakatingin ka sa kung ano man Gusto mo magkaroon pa ng mga hinaharap. Hindi hinaharap na gusto nyo Yeah. Pero yun, maliban doon Kuya Mike, yun, doon na lang, simula nung umpisa Sunugan. Maraming nagkaroon ako ng spot, pero Sunugan, nandiyan pa rin. Kaya, kung babalik ako sa battle rap, Sunugan. Tapos na champion na tayo sa Rap Olympic. Ayan na, tsaka nakaset ka na rin ng isa pang battle, April 27, Bad Blood 2. Ayun Young One versus Michael Bars. Game na po. So, Okay. not only you got the Kailan nyo Kuya Mike? number 1, April 27, dito sa Dream Court, Balintawak, April Lipa City, pa. Batangas. So, any last words para sa mga tao? Imbitahan mo sila at... April 27, ang pagbabalik natin sa rap battle dito sa Sunugan, sa Dream Court. Lipa Dream City. Court, dito sa Dream Barangay City. Balintawak. Barangay Balintawak, dito sa Lipa at Alae. Ibang klase pag nandito ang dalawang array, Jayhan. Kuya Mike. Sunugan Campus.
every Sunday dito po sa Lipa City, Batangas. Sundan nyo lang po ang aming YouTube, ang aming Facebook, ang aming Instagram, ang aming TikTok, ang Sa akin aming po. Discord. Huwag nyo nang sundan ako sa TikTok. Huwag nyo nang sundan si Instagram. Huwag nyo nang sundan sa Facebook. Sundan nyo na lang kung nasan ako. April 27, dito tayo sa Dream Court. Di tayo nagtatago, wala tayong iniiwasan. Talagang binubukod talaga yung iba, lalo na kung katagalan. Huwag kang aalis. Hindi ako alis. Bago ka umalis, Sino? nasaan si Harlem? Meron Harlem. tayong special. Mamaya, Yun, no? ating kakusapin pang ibang mga tropa. Salamat sa pag-abang at Thank you. pagsubaybay sa channel na ito. Ito, Mike. bagong ambag, bagong dating. Bago. Sunugan Podcast featuring Young One. May ambag na naman ako. Tapos sasabihin nyo, nambuburaot ako, nag-aambag ako. Tangina nyo. Yeah. Yeah. Tunggalo record siya. Nice one, yeah. Yo, back at it. Ang saya ng araw na to. Biro mo. Meron pa tayong extra bonus guest. Bonus Palakpakan guest. ng isang legendary sa aking... Legendary. Oo, kasi ano na, matagal ka na sa larong to, kapatid. Sa mata ko, Kasi kitang-kita. sabi mo lang matanda na tayo eh. Pero Hindi yeah. naman. Legendary in a very positive young way. Be forever young. Yeah, Be forever young, man. You know? That's true. Kasi hanggang ngayon, naglalaro ka pa ng basketball. Very active. Siyempre. Very active. Sober pa tayo. Umuyuvis pa tayo at this age, man. Oh, he got video to prove. Yeah. I got Facebook videos, reels pag ballin. I mean, aside from music, Aha. isa sa mga therapy ko din basketball, man. It's like a Ano yung pangatlo? world, man. Yung pangatlo, Oh, parang music, basketball. Probably for me, it's gonna be family. Alam mo yun, yung safe, yung home space mo sa bahay. Yes, Alam mo yun, yes, Peace of yes. mind and shit. Yes, That shit's yes. priceless. Alam mo yun. Yeah, for So, sure. I mean, for you youngsters out there, alam kong daming mga rapper ngayon at talaga namang hip-hop is Ano ba ang biggest ano bang right payo now mo? here, Ano no? bang payo sa rapper na mag-uumpisa pa lang bukas? O yung magiging rapper bukas. Ito ang Bukas? payo Bukas galing na maging kay Harlem T na nag-umpisa maging rapper noon pa. Ikikwento niya yung story niyan. Ito payong Harlem. payo ko sa inyo. Kayo magsashabu, yun lang. Pinakamagandang payo, kapatid. Diba? Ayun na lang yun. Keep it real, man. Alam mo yun, iwas sa mga negatibong shit na alam mo hindi naman makakatulong sa'yo. I'm just being real, di ba? Puta. Yes. I mean, wala na Wag tayo po sa kayo TV, magagalit. diba? So, yung yan ang inyong men, hilig. Wag po kayo magagalit. nyo yan. Mahal namin kayo. okay lang, pero for someone who's like starting the craft Yes. and yes. like how crazy it's gonna get once you get there, Yes. Okay. at that point Rule pa lang, number diba? 1 from Harlem T. Para ikay makaangat at magkapangalan ng isang rapper, wag magsashabu. Anong number 2? Number 2. Ano ba? Don't wag lalaki ulo mo, man. Keep your feet in the ground, di ba? Syempre, napaka-importante niyan. Always alam mo yun, lumingon ka lagi kung saan ka nang galing. Never forget your day once. Alam mo yun, kasi nga like I'm saying, OPM hip hop now is at its biggest right now. So far? Yes. At this moment, and it's getting bigger every second that progresses. So, alam niyo yun, the fame, the money, the everything, if you don't keep your mind straight and your goals straight, alam mo yun, mapunta tayo sa tamang May landas, mga naranasan ka kapatid. na ba na may mga naranasan ka ba nakita na example na yun nga yung tao na pumasok sa ganito, humble nung una, nagkapangalan, pumutok, nag-iba, bumalik. Yung mga may ganung storya, meron ka bang ayaw ko naman yung banggitan ng pangalan no, turuan ng yeah, I kung sino. mean, But kung meron, sino yun?
Sino ba? Sige, wala ako sa mood gumawa ng kaaway ngayon. Pero, I mean, ayoko din. we've Pero been around sino the siya? circle for some time. You know, there are common friends natin na we can say and we can observe. Although, alam mo yun, hanggat di mo siya sinasabi, like, kahit Sige, kanino hulaan na eh, lang diba? ninyo. Hulaan nyo na lang. So, there's a lot. I mean, this world, this life, talagang Yes, yes. papaguhin ka talaga nito. And if, ayun nga, kung wala ka sa tamang kondisyon ng utak, talagang you tend to let go of the things that in the first place put you there. Diba? That's right, that's right. So, For you, what put you there in tamaan, the first bato-bato place? sa langit, tamaan, wag magalit, pero alam niyo naman kung sino kayo, yung mga nakalimot na mga, alam mo yun, mga may- day may- ones. And I'm not hating. I mean, hindi naman ako sa ano, pero still, it's good to look back, you know, once in a while, pero hindi man, all good. I mean, we both getting our plates filled, man, diba? You're getting your plate filled more, so it's all love still in the end. But Somebody's listening to music very loud and they gotta turn that off. that's a sound to it. Yo, lower that, Archo. Archo, lower that. No, play that with no volume. Hey ho, Okay, there you go. hey hey. You know, that's part of our show. We got the projector going on. So dito Yeah. sa Dream Court, so solid far, nga dito. Eh. paano mo ma-explain yung, hindi mo pa naranasan, paggabi pa lang eh, yung nakita mo ng hanggang, ano, yung I hapon. mean, I just said na two things that gives me peace of mind is music and balling. So Ano for a na- place to have both, man, Yes. just give me a fucking folding chair dyan sa gitna. Baya mo ako dyan, kita-kits tayo sa umaga, I'll be good. So Yes. the type yo. of vibe here, alam mo yun. I can't wait for you Pagka- to return with your Yeah, family, bro. So, yeah, I should bring the fam here. Talagang, Latag I mean, lang, blanket, Zayn, duyan. di siya ano eh, hindi siya court, hindi siya ano, this is fucking home to like Yes, it is. everyone. I mean, as long as huwag kang magsashabu dito. Huwag siguro. magsasyabu, tsaka huwag magkakalat ng plastic. Oo, yun, yeah. And also, kailangan yung mga basura, ano. Yes, kailangan yan lang. Dito, natin, open-minded. let's maintain the nature, the nature of, things, ano ba? Mabalik ko naman sa Sunugan Rap Battle since this is Sunugan Podcast at isa part ito ng aming announcement sa bagong dagdag sa Sunugan na meron kaming usapang ganito kasama yung mga taong lumaro na sa aming aming liga. Ngayon, meron kaming 3 million 3 peso. million? ah, Unang salang ko na sunugan, nasa 20K, 10K pa lang yata tayo. With 3 million now? anong taon yon? That was fucking at Calf Reddy's. Oh, Delo 1. there you go. With Righteous That's One. 2011, 2010. I'm not good with like the exact So, years, ano pa but yun? I remember Pinakauna what yun. happened. I lost to Mel Christ on that night. Mel Christ Oh, was shit. Yeah. up and hindi pa unang battle. Unang Ano yun? salang Battle of the yata, Twin yeah. Towers yun. Battle Royale nung nanalo si Mel Christ kay Zaito. Yeah, it was something like But you know what's Calf Freddy's also is different. Freddy's, Si Delo yung nanalo doon. Si Shaggy, first time lumapag sa Battle Rap, dinala ni Enigma sa Calf Sumali ba siya Freddy's. dun? Sumali Oo. siya dun. May Ang video kulit. ba nun? Meron. Ito, counting clip. Pakita. Yeah. Bata pa, di ba? Payatot pa. Shehi, tanda ko yung it was written natin nun. Alam mo yun. Kwento Kinidnap, mo ako. galing tayong gig, nagkita tayo sa gig, Yes. tapos kinidnap mo kami. Ano After ng kinidnap? gig, papuntang Batangas. Ano, naka-white van? We were like fucking tired already, tapos patapos na yung gig, pauwian na. Oh. Sinuwian na, bababay na lang ako. Oo. And this motherfucker told, tama, sama kayo sa Batangas, gawa tayo, it was written. Oo. We was young and hungry that time. Of And course, everybody wanted to be It's part of it. It was fucking- written. I didn't have to beg. pagka alas 4 na yata ng umaga nun, when we were already saying our goodbyes and shit. Uh-huh. Bounce na lahat eh. Sama kayo sa akin Batangas. It was written with Jayhan. Oh. Kami dalawa ni Shehi, me, one tamad and Smugglers. That was like pados povdos. Yes, right? tama. Oo, Ay, tama. nag-drawing pa ng dikta sa sa likod ng si Oh, Wantama. yeah, with the coffin and shit. Oh, The yeah, Apok and Dicta. And, That's and all right, that. that's right. Ganon tayong Ay, ina, katagal ng magkasama. 3:30 na po biyahe kay Batangas, tapos gagawa kami na it was written. And I think Shay was hella tired nung
nung Right. kasi bata pa siya, hindi pa siya Ah, sanay that's what it- magpuyat pa, morningan shit. Sa bagay. Pero sa akin kasi, it's not, I guess, yeah, you're tired. Yeah, it's and late. eto Shay, alam mo, mahal na mahal kita. I love you. Yung mga kanta mong ginagawa ngayon, talagang Lakas. ang lalakas. It's fucking different from anybody else. True. Pero offbeat ka nung It Was Written natin. yung una. No, hindi, Ah. sa akin, blame it on, experience. Blame it on Jayhan. Bi- Kasi si Jayhan, ang Tsaka tagal may time. mag-take. Di ba nakailang take siya? May time kasi, Na. may time limit din yung tsaka kagaya kanina, ang daming It Was Written kanina, bumalik, Oo. ang ganda. I mean, kasi kanina, everyone was like, ano pa lang eh. Ano pa sila eh. Simula pa lang araw tayo, patapos na yung araw natin. Parang mag-ano na lang tayo, magtututbrush na lang tayo, maghihilamos, hihiga na tayo. Biglang It Was Written sa Batangas. Tsaka Galing madaming It Makati. Was Written na sinabi natin 1 oras sinulat. Pero, Ang tagal. 24 hours O, tinake. umaga na tayo. Ano, nagtitake. lalo na pag marami yung halimbawa, tama yung ang galing nung una, galing nung pangalawa. Ano yung Ang mga- galing nung pangatlo, yung 4 nagkamali. Ulit. Yeah, it's Una. one take, No. but it's not the first take. Yeah. Right? So, I had to So- change that rule na 1 take na lang kasi hindi na tayo Hindi na, matatapos no? kasi lalo na pag ikaw yung last, pang-7 ka. Perfect Ayun yung yata, 6. ganun yung nangyari Ikaw kay na lang. Shay nun eh. He was fucking anticipating ang Yes. tagal kasi everyone was fucking up at the first Oh. first few sets nila. Kumbaga nung And then counted, siya na parang hindi pa siya I don't know, pero I love you man, pero ginamit sa kanyang angulo yun sa rap battle. parang ginamit. And ever That's since all love, ever I mean, since parang ever since I never heard him rap offbeat after. See, So, that's the lesson. that's how he that's that's what how the- fucking That's what It Was Written a does, I beast think. That's yung utak why. niya din. So, he fucking adapted and shit. So, alam mo yun. Ayun yung mga humble beginnings, di ba? Ng mga MCs, ng mga real shit na... So ito, Yun, di madalas- ini-invite namin, ibinalik namin po yung It Was Written na sa panahon ngayon, tingnan natin kung ano yung upgrade na meron ng It Was Written. Pero sobrang saya, sobrang ganda pa rin ng konsepto noon para sa akin. Lalo na ngayon na ilinabas ko ang ballpen, ang lapis, ang Yeah, papel. Ano pa yung maganda doon sa It Was Written na ginagawa namin ngayon? One take na, no? One One take na. One take. Everybody gets a shot. Aight, So, aight. right now, meron namang salamat ulit sa pag biglaang tanggap na yan. Meron host ka ng Battle Mag-host pa Royale. ng Battle Royale na Ang ganda ng lineup, Rick G, Young Battle, One. no? Oh, Man, I remember the times na talagang basta meron, automatic. Daddy Joe. Basta nasa Manilang sunugan na Battle Royale, automatic kasali kami ni Juan Tamad talaga lagi. Anong pangalan ng grupo, buong grupo nyo? 1-600. Mga taga-Pasig. 1-600, Pasig represent, motherfuckers! Tapos ano pa yung sasalang sana sa battle rap. Sakay sa Pasig, pre. Sakay sa Pasig. Dyan ba? Anong pangalan niya? Sa? Kanyug. Puta ka, barangay ko itong mga Kaya nga. nakagaman yun, these Kaya nga. motherfuckers. Sali kayo battle? Yung isa, tropa, di ba? Yan nyo Rep the hood. Anong pangalan niya? Yung isang kasali sa battle rap, kasabay nyo. Si Jayhan, meron na siyang ginagawang Ah? Bito the Rapstar? Pitoda. Tricycle Pitoda, Rapstar. Bito the Rapstar. shit. Lapit. Yung mga pangalan na. See, You yun know what's the pwede fucking hardest name na narinig ko dito sa Bato? Pilipinas? Gerald Bato? Ay, hardest. Hindi pa. Meron ako matindi. It's Ah, not really hard, pero sa akin ang lakas ng dating niya. There was this one motherfucker na bumatil sa Bahay Katay. Oo. And you know what his name was? What was his rap name? What? Parang, ano ba yun? Parang quality kumana. Quality kumana. Parang legit kumana. Legit kumana. Pangalan niya, legit kumana. Nasaan na yun? I mean, ewan ko. But if that was your fucking Saying rap name, legit kumana. Ako nga pala si legit kumana. And you can't be spitting like soft shit and Nah, legit ka I wish I had that name. Like, Paltan mo. Harlem. mas legit kumana. Mas legit kumana. Harlem. Nah, shout out to that. Nakita ko lang sa Bahay Katay. I think he won. I'm not sure, pero that name was hard. What do you think? What's your thoughts and your
opinion na si Young One yung una naming pinili para sa 32 MCs? Ano? 3 million. Good luck Road sa to mga 3 million. susunod because Young One is relentless with that. Alam mo yun, sa gitna, relentless siya. Talagang hindi yan, walang low energy kang maano dyan. And let's see. Alam mo yun, iba na. Kasi, tangina, laki na ng in-evolve ng rap battle, man. Sino From magandang my imbitahan? perspective. Sino magandang sorpresang maimbitahan na hindi pa ina-expect, hindi inaasahan ng Di tao? Sino? inaasahan. Oo. Pag nahagilap mo si Fuego, Si Fuego sa 32 Battle MC freestyle. akala ko sa podcast magiging. Oh, anyway, mapapapil mo si Fuego. Yeah, anyway. We haven't heard from that motherfucker also- in like, Word, I'm a Fuego years fan. and What up, shit. Fuego? You know it's always love. I don't know if he's still alive and shit. Yeah, pero nah, he's there. I I mean, hear people Fuego say, is one of the like originators of lyricism. Hindi naman originators, pero isa sa mga unang gumamit ng talagang lyricism na English at Tagalog. English at Tagalog. So, noong mga una, Fuego, isa yan balik sa ka mga, dito ano. sa Sunugan. And, Alam mo naman. I'm may looking to spot see ka. how, if ever he would do a comeback. Shit, yeah. I heard Sak Maestra yesterday won Yes, with a yes, fucking yes. prepared. Against Zaki. Yeah. That could have went either way. You know, to me, So- that went either way. So, Shit. Congrats. I would want to watch that. So, anyways. ako but, rin. You know, ayun nga, battle rap. Ang maganda sa iyo, Harlem, alam mo, ang hinahangaan ko sa iyo yung ano mo, never mo akong, lagi kong ito sinasabi at pinagmamalaki na never mo akong tinanggihan pag ino-operan ka namin ng laban. Laban dito, laban dyan, kaunting oras, Saan, no? Gilid kahit ng, saan, kahit freestyle, kahit alas 4 yung mo ko sabihan, tas alas 6 yung laban, no? oh, ano ka, parang, Alas 2 ng hilig Sinabihan mo ako talaga. 2 p.m. yung battle 5. Sige. So, ganyan kang, ganyan Mahalo kung ka. freestyle kung freestyle. But, I mean, that was the type of, alam mo yun, mentality na in-install sa akin as a battle rapper na pag nag-back out ka, takot. Yes. Got balls and shit. Diba? Ganun dati. Facts. Ewan ko. Pero, now, alam mo yun, kaya madami akong tae-taing laban din. I'm not saying na lahat ng inuuhan kong battle is like, I was great. I did it for you, but hindi ako prepared, freestyled, or underprepared. Yeah, and we're shit. not saying that either. Alam mo, sa akin kasi, it's an honor for kaya ako tumatanggap dati ng mga battle sa Sunugan na kahit sino no-namers and shit, yung Harlem yan. Diba? No namers. Hindi naman no-namers, but up and coming. Yes, Excuse me for the term, pero up and coming na, syempre, I do it for you, of course. Do it for the money then, number 2. And I do it for the battle MC din. Kasi, Then, man, and now. alam mo yun, pagka natalo mo ako, ang laking karangalan sa inyo. Talo ko si Harlem. Hey. Mukhang pera, tinalo ko. Diba? Hey. Pero freestyle lang ako. Ah. Pagka tinalo kita, pinaghandaan kita, Ah. gagawin ko sa'yo. Diba parang, so, I'll give you that Yeah. chance to beat me with my freestyle ability. Kasi ganun ako kayabang din, ganun ako confident. Kaya nga meron kang Diba? attitude na perfecto para sa battle rap. Hindi lahat kayang magbuga ng hangin o apoy sa any given na oras na siya itinawagan. Kaya niyang maglabas ng apoy o tubig o hangin. Hangin madalas. Minsan hangin na lang sa the back end, no? But, Pero yeah. pag apoy ang dala ng isang Harlem, isang Poseidon. Ano sabi mo, mga linya nito? Poseidon, no? Mga... Dating isda. Hindi, tsaka talaga pag naghanda si Harlem at may oras maghanda, bibigyan ka. Tsaka pag may tamang alam na yun, pampatigil ng oras, may pamilyadong tao. Yeah, man. May trabaho, That's mahilig one sa more thing basketball. na bilib ako dito sa mga battle MCs. Because back then, nung kami bumabattle pa, even the Dos per Dos days, aside from plans sa battle, nakafocus din kami sa music, which was, ayun din talaga yung parang same goal sa amin yun. So, we're focused on two things. Itong mga battle MC ngayon, they got fucking a whole year planned for battle rap and nothing else. Kaya nga, ganun siya kasaya kasi. That's how fucking, I mean, if you clock in the hours, Yep, you could Diba? get good.
you gotta get good. No, sabi ni Kobe, di ba? Mag-practice ka na mag-practice, mag-clock in ka na mag-clock in ng mga hours. Yes. Do the fucking little job, the little work, the little details. And eventually, once na nasa big stage ka na, you won't fuck up and do what you're supposed to do. Right. And that's what these motherfuckers are doing. Lulupit nila, ang gagaling. Galing. Kaya Galing nga. din namin. So, I'm saying this from a perspective na galing sa unang era na lumaban pa din sa ngayon. The difference, man. Parang basketball din, yung mga may mga Stephen Curry na Iba siya. natira na siya, hindi man. nakatingin. May gumagawa ng, swerte ng buong mundo at hindi Pilipino ang universal language kasi kung hindi, battle rap na siguro. Alam mo yun, ganun ka-creative yung ano natin. It's just not going through like sa mga US or English-based countries, but the creativeness na ginagawa natin din. Yes. I'm also watching, iba kasi sa mga KOTD, iba yung meta nila din, iba ginagawa nila din. They're more on sa mga bars. May mga creative shit din. Pero dito sa Pilipinas, kita naglaplapan sa battle rap, di ba? Ibang humor, ibang So fucking ibang bawal, ibang yung humor. range. Yeah, ibang Diba? range, Where the ibang fuck else? culture, ibang pagkain, ibang itsura. Di ba? Sa tingin ko, battle rap has been a blessing Ito ang nangyaring masaya, kaya kwento ko sa iyo. Ganitong kalawak ng battle rap dito sa Pilipinas. Oh shit, ako din may kwento ko sa'yo. Sige. Yung laban ni B-Nasty at saka ni Michael Bars, example, dalawang Aprikano. Ang isa Aprikanong South Africa, ang isa'y Aprikanong Amerika. Pinaglalaban nila kung sino Miss Africano sa isa't isa. Yung isa taga-Afrikang Aprikano, pero yung Amerikang Aprikano mas maitim sa kanya. Pero saan sila naglalaban? Sa gitna ng nyugan na ang background ay may saging, puno ng saging. Parang ang kultura na hiniram natin na dalawang hindi naman taga rito, naglalaban kung sino yung Miss Negro sa kanila. Shit, they clocked in the miles halfway around the world just to end up to battle dito sa Balintawak. Ganyan kalawak ang battle rap. Paangat na ng paangat. Kumbaga At sa kotse, kung yung may may... Alam mo, yung- Harlem, gusto ko itong pagmalaki tungkol sa sunugan. Ang sunugan hindi nabibigyan ng tamang parang attention sa mga bagay na sinubukan namin gawin na ikagaganda ng eksena. Kagaya nung pag napapanood nila yung lumang Join Sunugan, text, tun, tan. Yung pakay ko doon, alam mo ba ang pakay ko doon? Isa para sa makadagdag ng sweldo at kita ng battle rapper. Isa yun. Lagi ang pakay ko nung umpisa pa lang is papaano ang retirement ng battle rapper. Paano kikita ang mga yan? Paano uusbong ang isang liga? Paano magkakabalanse ang you were samahan? the first, I still do that. still doing it. But anyhow, I'm happy that it's reached to may 1 million, may 2 million, may 3 million sa sunugan. At lahat ay... Feeling ko, alam ko, anong wala ka nun. Wala kang pera nun. Di ka millionaire. Kasi, tingnan mo na lang yung pangil sa pangil. Alam mo ang wala ako ngayon? Ano? Wala pa rin akong pera. Parehas tayo. Pero, But tingnan kaya mo, ako binuo, kasi may lugar naman ang battle rap na hindi pera ang pinag-uusapan. Mismo, Ito yun. mismo. Kung nasaan ang yung ginagawa ko ngayon, hindi naman pera ang pinag-uusapan dito, pero kung sasabihin mo sa akin, pera ang hindi hahandungan ng huli nito, Isipin mo kung wala sunugan, men. Makakasalang ka ba kagad sa mga flip top? Makakasalang ka ba kagad sa mga pangil sa pangil, like, without knowing anyone inside? Hindi. There's fucking free avenues namin ng mga battle rap league ngayon na talagang if you at saka probably respeto got a sa video, lahat diba? para alam nila. Gusto kong sabihin din sa iba't ibang liga kung gaano akong tagahanga nila. Bakit naging 3 million yung sunugan? Dahil na-inspire ako sa ginagawa nila. Yeah, man. Dahil lumabas yung aking pagka-competitive sa ginagawa ko at sa mahal kong bagay na hindi ko rin nabigyan ng tamang atensyon. Kung wala nagsimula ng Jollibee, mananatiling number 1 ng McDonald's sa Pilipinas. Dahil nagka-Jollibee na, may mga mang-inasal na, di ba? May mga Maxis, di ba? May mga KFC na. So, pwede pala nating labanan si McDonald's, di ba? Ganun lang yun. And it's not like in a hateful competition. It's uplifting at bringing talents and pool together. So much lang ang pwedeng maisa lang ng flip top
sa kanila and I mean, because that's the top league. Sabihin natin. And this is the sign. This is a yeah, sign. man, that is that's the number one league pa din. in the ngayon, world. In the The world. most in the fucking viewed, world. number Shoutouts one. to Enigma, si Avi, classmate ko yan nung grade 3. Pero, alam mo yun, siya talaga ang... Pagka sinabing battle rap, it's either unang papasok sa utak mo si Looney o kaya si Enigma. Mas malamang si Enigma, di ba? Ang maisip mo. Sa akin Larry hindi. Quezon, no? Pag sinabing battle rap, ang una kong naisip, Pilipinas. Pilipinas. Hindi si Enigma, hindi, maybe Looney at the beginning, because I feel like Looney was the prototype. Looney was the 2010, 11, 12 face of. Probably, yeah, You know what I mean? Like he yeah. carried all the leagues. Basically, he owned Sunugan, but he was the face of Flip Top that had everybody Exactly. knowing how to approach a battle rap. So That time, I mean, that was really a who else? close battle. Nah, let's just talk about that some other time. What else? What else? Like yung sunod, halimbawa, pay-per-view yung sunod kong laban sa March 16. So, yun, yung bagong sign na may bagong paraan kung papaano pa mapapaglaruan ng Pilipino, ng Pilipinas, ng battle rap scene ng Pilipinas, Yeah, ang man. mga parating na hindi pa natutuklasan Exactly. nagagawa. Swerte lang nila, hindi pa sila ini-invade ng mga Pilipinong battle rapper. Pero once we fucking do an invasion there, may mga ma-develop. Siguro hindi pa sa ngayon, ilan lang kasi ang kaya pang mag-English ngayon ng mga sabihin natin top tier MCs. Ang ganda rin nung Pero kung makaka-develop tayo ng mga ganyan na talagang putsalang mo sa KOTD, mangwawalang yung yata, Sharon di ba? Smaglas, nagiging bagong yung cross. Nangyayari siya. Kaya marami pa tayong maabangan. And dahil dun, they fucking eyeing on this. Uy, Yeah, ayos everybody's dyan sa here. Philippines And not just that, in everything, in basketball, in hip hop, the last few days you have like MB Nell come here, China Mac. So we Exactly. congratulations Pilipinas, Pinoy hip hop. Lahat tayo pwedeng sabihin, lalo na kung kasama ka sa pamilya at komunidad ng hip hop sa Pilipinas, maging proud tayong sama-sama. Hindi naman 'to magagawa ng isang tao o isang hari. Yeah, mismo. Ito ay samahan ng lahat at marami pang parating. Alam mo Harlem, naiinis ako kasi kailangan na natin sumibat kasi may battle royal pang magaganap at ito mag-uumpisa na. Salamat. Mag-host pa So, ako. last words bago tayo umalis dito sa podcast ng Sunugan. Punta lang kayo dito sa Dream Court Lipa pag wala kayong magawa. Abangan nyo yung mga bagong music na ginagawa. Ako na gumagawa ng sarili kong beat ngayon, nagmi-mix. So, I'm finna blow up some fucking bombs pag na-master ko. Medyo nagpa-practice pa ako pero you'll get there. I'll get there. But for now, ayun. At sa ngayon, ngayon ang pagkakabalaan ko is yung project naming basketball and music ni Kagawad. We're gonna go to hood we're gonna bring the basketball and hip-hop vibe to your hood kahit nasa ka man sa Pilipinas. Pinaplano lang namin and it's gonna be great. It's gonna be parang ganito lang din. Ito nga kaya ako nagpunta dito to get myself inspired on what I wanna do and what vibe I wanna feel for that event to be like. So it's like bringing this type of vibe na basketball music sa mga hood nyo, sa mga streets nyo and just Abangan. for the community. Walang bayad, walang so oo nga, walang bayad. Sino mukhang pera? Wala na ngayon. Hindi na ako mukhang pera ngayon. Yan ang mga salita ng mga Diba? don na. Change, man! Yan, alam mo kung bakit ganyan. Natutunan na niya ang tamang way. Mismo. Reverse psychology. Hindi pala dapat sa kanila kinukuha. Pakipot moves. Yeah. Ayun yung mga ayun yung mga moves na wala sa textbook, no? Wala sa textbook. You just gonna know it once you go through it, right? So, I still got a lot of knowledge to drop. Antayin nyo, magpa-podcast din ako. Yes. Ako naman i-guess ko. Bigyan Yes, kita ng salamat. Tsaka tatlong gawin oras tayo natin mag-usap. part 2, part 3. Tsaka extra So, bonus. Ano lang to, pero ayun, antayin nyo yung podcast na inaano namin. There's gonna be a lot of projects for me this year. And syempre, pag may mga galawang sunugan, basta malapit tayo, banat ng banat. Salamat, Harlem. Peace out, yo. Peace. That's your first podcast from Sunugan Channel. Subscribe. Yeah.